Sir, dito po sa impeachment po, no? Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Kasi lagi na lang naririnig ang salitang impeachment. Last year, talagang ang sentro dito yung pangalawang pangulo. Tapos, nung papalapit na ang matapos ang last year, kasi nga, pagdesisyon na mali ang ginawa ng Kamara, na uumugong na magkakaroon ng pag-refile hanggang sa ganitong buwan lang may magre-refile ulit para sa ano. Pero nagtaka yung ating mga kababayan na hindi na si Vice President Sara Duterte at dito na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. And at the same time, lumabas din yung kaliwat kanang survey na nagsasabing still nananatili ang Pangulong Pangulo bilang may pinakamataas at pababa ng pababa ang nagiging survey, maabot pa nga sa punto na negative yung kanyang net survey. Sa kabila po ito ng patuloy na pagmamalaki na niya sa current administration, dito nagumpisa yung pag-iimbestiga ng korupsyon. Dito rin nabulgar yung gaano kalawak yung korupsyon. Pero ano sa tingin nyo po, bakit gumuha, tumabot sa punto na at least magtatatlo na yung impeachment case? Well, sinabi nyo nga po, questionable yung una, pero marami po ang ganito na nahibok na maghain po ng impeachment. Alam mo kasi, yung kawalan ng tiwala sa Pangulo, ng halos nakakarami nating mamamayan, totoo yan. At kitang-kita na yan. Talagang galit ng ating taong bayan. Hindi lang alam ng taong bayan kung paano ang gagawin nila para mapalitan ng gobyerno. No? Iba-ibang pamamaraan. Kaya may mga grupo tayo na gusto na nila rin palitan ng pamahalaan. Yan yung mangyayari kung mapalitan ng Pangulo. Kaya ang ginagamit nila, yung umiiral na sistema, ayan ay impeachment. No? Kaya talagang madaming magtatangka yan. No? Kaya lang, siyempre, sa kabila naman, haharangin yan. Yun po tungkol kay Vice President Sara, kinakatakutan lang yan. May isang grupo na nabubuo sa ating sistemang politikal na gustong sila ay matanggap ng tao na sila ang magliligtas sa sambayanan. Pero kailangan maiboto sila sa 2028. Ang problema nilang malaki, mukhang si Vice President Sara, mukhang kaya silang talunin. Kaya pinipilit nila, talunin na ngayon tanggalin nila yan. So kumbaga, yung minsang nasabi ni, kung di ako nagkakamali, parang si Senador Cayetano ito, sabi niya, talunin niyo na lang sa 2028. Oo. Kumbaga, kumbaga, ito'y patunay ba na talagang malakas na contender at sa paanong paparaan ba nakikita niyo po, Ginoong Norberto, sa paano nila matalo ang isang Duterte sa pamamagitan ba ng ganito? Hindi ba ginawa na nila ito noon pa na ganitong klaseng mga taktika, mga paninira? Alam mo, kasi gusto talaga nilang manalo sa 2028. Ang nakikita siguro nila, they're so unpopular. Kasi nararamdaman yan Kasi alam mo, yung marami siya nagpaplano na tanggalin si Vice President Sara, alam mo, namuno na sa gobyerno ang ilan dyan. At kaya nga nanalo ng todo si President Duterte Kasi nga, sa reklamo, sa incompetence na nakita nila, yung administrasyon na natalo tuloy. No? Yung pinalitan ni President Duterte, maraming incompetent doon. Yan, nagpipilit bumalik ulit ngayon. At nakikita naman nila na para bang kunahan dyan si Vice President Sara, baka hindi sila manalo. O baka hindi sapat ang pandaraya para talunin. Pero nakikita niyo po ba na nabigyan sila ng sapat na panahon itong mga nakalipas na mahigit 3 taon na para makabawi sa kanilang pagpapaganda sa kanilang imahe talaga, yung legit na talagang mararamdaman ng taong bayan? Alam mo, yung mga opposition nga na nagsasabing opposition ngayon, yung first 3 years ni Presidente Marcos, sinumantala nila para magkapera. Kasi ang tingin nila, kung wala silang tamang kaban na panlaban, baka matalo pa sila. Kaya ang una nilang ginawa, kumampi sila sa Pangulo. Kaya nagtataka nga ako sa Makabayan Black Nakikita ka, bakit nagpapile ng impeachment complaint ngayon? Ang pinanggalingan ng kanilang puhunan ay ang tropa ng ating Pangulo at saka ng ating dating speaker. Ang ibig sabihin pa, sapat na yung nakuha nila. Kaya lalaban na sila ngayon.
Kumbaga, nakita nyo po, kasi alam natin, yung, kumbaga, yung in-establish na unit team, maaga yung naputol at parang sa iba, nag-unit team. Tapos yung sa iba niya na unit team, parang kumalas din naman ngayon at parang binabalikan na sila. So, naging mali ang hakbang sa inisyal nitong kasalukuyang administrasyon. Sa tingin niyo po? Well, akala na kasalukuyang administration, masusustain nila eh. Masusustain nila. Ako from the beginning, alam ko, sa pagkakakilala ko, doon sa mga grupo na yan, talagang hindi mga tapat na kaibigan niya mga yan. No? Kapag nakita na, lalo na ngayon, kitang-kita na wala ng trust sa bayaran, sa pakasalukuyang gobyerno o sa pakasalukuyang pangulo. Aba, ay baka mahuli sila. Kasi nagsisimula na rin naman yung ibang grupo na sinasabi, ayan, mga kasama ng administrasyon dyan, na kung sakalit babagsak ang gobyerno, tangay sila. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya nagsisimula na sila ng kilos na para bang humikiling na sila sa popular na sentimiento ng sambayanan. Mas lalong nagalit yung taong bayan dahil nabubulgar kung gaano kalawak yung korupsyon. Kasi dati sa panahon ni PRRD, ang nabubulgar doon yung sistema ng sa illegal na droga, kung gaano kalawak ito na umabot na hanggang sa, nakaugat na hanggang sa gobyerno natin, kaya pahirapan. Yun yung talagang tinutukan sa nakalipas na administrasyon. Now ngayon, ang mas malubha naman ngayon is ang pera ng taong bayan at nakita yung lawak, gaano sinalaula yung pera ng taong bayan. Pero still, kasi pwede nilang i-corrupt ito para meron silang sa kanila at makontrol nila yung naratibo. So, kahit gaano kalaki ba ang pera, kahit gaano kalaki yung ninakaw, hindi pa rin mananaig. Kumbaga, hindi pa rin makokontrol talaga yung naratibo. Alam mo, ang pag-aralan natin, yung dalawang people power na nangyari sa atin. Ang panahon ni Marcos Sr., hindi natin masasabing hindi busog ang birokrasya, hindi busog yung mga korona niya, busog pati ang armed forces, police, lahat yan, busog yan. Bakit natanggal pa rin siya? Kasi may hangganan ng pera. Parang ni GMA, Para bang sinasabi niyo po ba na parang hindi na natuto? Oo nga Kasaysayan. Kailangan titignan mo yung kasaysayan, no? Ang taong bayan, may breaking point. Breaking point lahat yan. Ako, nakikita ko, kaya hindi ako masyadong nangangamba. Kunyari, tungkol sa impeachment, baka hindi matuloy, hindi matagal ang Pangulo. Ako sinasabi ko, pagka lumalaho ka sa sistema ng pamumulitika ngayon, may hirapan kang ito pa rin yung gusto mo mangyari. Ang dapat pinapakinggan na ngayon, yung sentimiento ng ating mamamayan. Iba kung kumilos ang mamamayan. Pag kumilos na yan, hindi na yan mapipigil. At ako naniniwala ako dumadating na yan. Opo.